Kung yung brand ng iba kaya kong palakihin, bakit hindi ako magtayo ng sarili kong brand? I want to test my branding and marketing skills. Ang ibibenta ko yung nasa market na. Hahanapin ko yung gap. I believe any product has a gap. Any brand has a gap. If you are working harder more than anybody else, you don't have to fear. Kasi it's not how much you earn, it's how much you save. Kasi as an entrepreneur, ang pinakamahirap mangyari sa lahat is yung nandyan yung opportunity, hindi mo makuha kasi wala kang pera. Yung lagi ko tinuturo is you have to get out of your business. Because if you do not get out of the business, you are always the bottleneck of your business. You don't have to be successful to be happy. You have to be happy first to be successful. Yes. Kasi if you're always chasing success to be happy, when you get the success, tsaka ka magtatanong, ba't hindi ako masaya? Kasi sinira mo yung mga relationship para lang maging successful ka. Yeah. Okay, so maraming Pinoy ang nagtatanong, bakit kahit masipag, hindi pa rin umaasenso? Bakit kahit magaling, hirap pa rin sa pera? Ang guest natin ngayon ay isang matinding sagot dyan. Siya ay isang 9-figure, tatanungin natin niya kung ilang... Siya ay isang 9-figure brand builder at CEO coach na hindi lang tungkol sa negosyo ang tinuturo, kundi pati tamang sistema at mindset. Higit sa lahat, naniniwala siyang kasama ang Diyos sa bawat hakbang ng success. Let's all welcome Mr. Jason Ferrer. Yeah. Tawagin na lang kitang Jason, ha? Sure. Okay, sige. Background muna tayo, Jason. Pakilala ka muna. Yeah, my name is Jason Ferrer. So, I'm an entrepreneur and also business coach. Yes. So, marami ako sinubukan ng iba't ibang negosyo. Pero ang talagang yung saan ako nagstay at saan talaga ako nakita ng malaking opportunities in e-commerce. So, I've been doing e-commerce since 2016. So, Nice. yeah, since pre-pandemic. Yes. Kaya I believe nung nag-pandemic, ready na kami. Okay. During that time, kumbaga, I believe nandun talaga yung sabi nilang swerte. Yung you are ready before dumating yung opportunity. Yung ganda nun na kakasimula pa lang natin yan na. Pero may inject ako dyan. 2016 e-commerce, that's the time na kakaputok pa lang ng marketplace, no? That's At right. ikaw ang nakaabang doon, I think. That's right. Can you tell me some of your products? Okay, before, okay, sige, magkwento muna ako. Sige, please. Laki ako sa mahirap na pamilya. So, I have to graduate college as a working student kasi pinanganak ako na sa pagpapalaki sa akin na kailangan mag-aral ng mabuti para makakuha ka ng diploma. Pag nakakuha ng diploma, magaganda yung buhay mo, which is, I did. Yung nga lang nakita ko na parang hindi ito yung magbibigay sa akin ng buhay na pangarap ko. So, I did try a lot of side hustles. I did try a lot of businesses. Yun, sa awa ng Diyos, lahat lugi. So mga ilang trial yun? Siguro mga 4. Okay. Tapos after na, I was invited into direct selling or network marketing. Okay. No? Nasa call center ako noon back then. Actually, nung una, ayoko nga sumali. Kasi sabi ko, tapos ako, ba't ko yan gagawin? Pero kung sa traditional, hindi ako gumana, baka sa non-traditional, gumana ako. Okay. So I tried that. Gumanda naman yung buhay ko that time. Kasi natutunan ko doon yung leverage. Na kung saan, pag wala kang leverage, is kung ano din tinabaho mo, yun ang kikitain mo. But if you can leverage through other people or through technology, doon ka aangat. No? And doon ko ngayon nakita na, pero after that, sabi ko, napagod ako kasi umiikot ako ng buong Pilipinas. Umiikot ako to sell products, to train, etc. Doon ako talaga na-hone in training people. And doon ko ngayon nakita nung 2016 na pwede parang magkaroon ng leverage na hindi tao yung leverage mo, kundi technology. Doon ako natuto ng Facebook marketing. Okay. 2016. So, kagandahan doon is, kami dalawa lang ni Mrs. is we're selling online. Tapos, pinimit up namin yung mga customers namin. Ang ruta namin dalawa lang. Pag LRT ako, pag MRT siya. Kasi gusto daw niya sa MRT kasi makasabay daw niya galing Ayala, Okay. galing Shaw. Sa LRT kasi kasabay ko galing Carriedo.
Oo, tama. Oo nga, no? Magkaibang ang market yun, ano? Magkaibang market yun. So, we're selling online, we're meeting people. Actually, okay na kami. Okay na kami back then. Pero sabi kong gano'n, it's yung puso ko noon na gusto ko laging, I love to see people's transformation. Siguro yun yung ano ko, yun yung naging why ko. Na gusto ko na hindi lang ako kumikita, nakakatulong din ako sa ibang tao na mag-transform yung buhay nila. So, Okay. I got back into network marketing. Pero that time talagang siguro hindi na para sa akin. Para sa akin kasi yung may-ari back then nung pinasukan ko is nung gumanda na yung business, they shifted the company into retail na. So yung products dinala na sa Mercury Drug. Sabi ko mukhang parang di na ako para dito. And then pumasok ko sa isang company, doon ako nagsimula magbenta ngayon ng mga consumable supplements ng product. It was 2018. Networking din yan. Networking din, pero Okay. sabi ko doon sa may-ari, this time, ayoko nang mag-recruit. Ayoko na mag-present. Gusto ko nasa loob lang ako ng bahay. Doon ako natuto nung tinatawag talaga ng e-commerce business na kung saan nag-hire na ako ng empleyado. Ikaw na yon. Ako na yun. Kumbaga ako na head. yung una, kami munang dalawa mag-asawa yung sumasagot sa mga customers, nagbabalot. Back then, wala pang cash on delivery. Yes. Oo, parang ang hirap. Yung customer, ayaw nila magbayad muna. Papadala namin yung product, tsaka namin sisingilin. Okay. Pipila kami sa Palawan Express, pipila kami sa M. Louvillier. Kung ganun yung nangyayari before. Oo. Ganyan Tapos, maganda kasi napaangat namin, lumaki yung business namin na yun, being a distributor. So, we started with that. Ngayon sabi ko, kung yung brand ng iba, kaya kong palakihin, bakit hindi ako magtayo ng sarili kong brand? Yun, So, ang pinakamaganda. 2019, I talked to a friend, sabi ko, tayo ng e-commerce company kasi feeling ko, alam mo, pag may nagawa kang tama, feeling mo magaling ka na. Okay, oo. Agree ako dyan. Di ba? Feeling mo magaling ka na. Sabi ko, Oo. subukan natin, tayo ng company. Sige, tayo ng company. So, tayo kami ng company 2020. That was my first brand. The name is Magnesium. So, that time sa e-commerce, halos lahat ang mga binibenta, China products. Ilan lang talaga yung may brand. So, nagbenta kami nung product na yon and sobrang nakakatuwa kasi we were able to scale that business. Vitamins ba yun? Magnesium? It's a magnesium oil, hindi siya iniinom. Ini-spray siya, it's a spray. Okay. It's a spray. So, Okay. maganda yung nangyari doon. Yun nga lang, 6 kasi kami magpa-partners doon. Mhm. So, dahil 6 kayo magpa-partners, may 6 na magkakaibang Perspective, ugali, yes. Diba? So, dumating sa point na hindi naman namin pinag-awayan yung pera, pero siguro hindi kami nagkasundo sa direksyon. Okay. So, ngayon, nag-decision kami ni Mrs. na humiwalay kami doon sa partnership. So, we started our own company, and then 2022 is we launched our another brand, which is coffee. Coffee naman this time. So, Anong brand? It's Yun na ba Eastbrew. yun? Eastbrew yung brand ng coffee namin. Oh, okay. Eastbrew. Okay. And nung pumasok kami doon, sabi ko nga, mahirap pasukin yung industry ng kape kasi coffee is the second most traded commodity in the world. Oh, in the world. next to oil. Hindi naman Philippines yan. World In the talaga. world. Okay. Coffee. Kaya nga kahit pag nag-travel ka, kahit saan bansa, madaming coffee shop. Kaya pala. That's right. Because it's the second most traded commodity. Pero sabi ko, I want to test my branding and marketing skills. Magbebenta ako ng kape sa isang saturated market. Kasi normally, ang negosyante is magbebenta siya ng isang bagay na wala pa sa market. Tama. Ako, mentality ko, ang ibebenta ko yung nasa market na. Hahanapin ko yung gap. Oh. So, yun yung ginawa ko. Okay. And so far naman, maganda naman yung nangyari kasi this year, in a span of 1 year, we're able to release to the market 1 million pouches. Ha? Ulit? 1 million? Pouches. Wow! Pero paano mo sinimulan yun? Paano yung thinking, aside sa, of course, I know you're a business coach and you talk about mindset mostly. Yeah. But yung pagsisimula mo nun, coming from the direction na sa networking, yung mindset na yon, bakit yun ang ginawa mo agad na parang mas sumugod ka pa doon sa maraming competition? Okay. This principle is a principle that I learned. Hindi ko alam sino kwento nito, pero natutunan ko to. Lalo na bumabagyo ngayon. Alam mo ba yung kaibahan ng buffalo at saka ng cow? Okay. Hindi. Okay. Both of them, dun mo tayo sa similarity. Both of them can sense storm. When a cow senses a storm, tumatakbo siya palayo dun sa storm. When a buffalo senses a storm, sinasalubong niya yung storm.
Oo. Ang mentality kasi ng Yan. buffalo, kung tatakbo ako, pahiwalay dun sa storm, mas matagal yung storm. Kung didiretsuhin ko to, mas madali yung storm. Oo. So ang point ko, mas mahirap para sa akin, mas madali magbenta ng product na binibili na. Okay. Kasi may market May na. market na eh. Yes. Binibili na eh. Oo. It's just understanding ano yung kulang sa product na yun. I believe any product has a gap. Any brand has a gap. Aalamin mo lang ano yung gap. Aalamin mo lang kung sino yung mga customers na hindi satisfied sa product na yun. And you become that solution to them. Oh, Because I believe ganda nun, you do not need to serve everyone. Hindi naman lahat na pumasok sa SM bumili. 90% siguro doon nagpapalamig lang eh. Tama. Oo. Di ba? Pero enough na yung 10, 5%, o baka nga 3% para maging tycoon yung C brothers and sisters. Tama. Galing makuha ko nga yung mindset na yan. Ito talaga pinakagusto ko sa mga segment ko eh. Pag magagaling yung kausap ko, paglabas mo dito, meron na ako niyan. But anyway, Jason, kamusta ka naman lately? Sa tingin ko, sa mindset na ganyan, ang dami mong ginagawa, like coaching, business, then you also have your own content. Yeah. Paano ka nagre-recharge? Okay. Problema ko rin yan before. No? Kumbaga, ang problema natin mga business owners is sometimes we feel that everything is important and urgent. Para kung pwede lang sana 48 hours tayo per day. Tama, di ba? Tapos burnout tayo. Pag uwi mo sa bahay, bad trip din sa yung mga kapamilya mo kasi puro trabaho ka na lang. Tama, di ba? What I've learned is you have to, most of the time kasi, kaya magulo yung buhay natin, palaging urgent. Kaya tayo nahihirapan mag-recharge. It's because we're only focusing on the things that are important and urgent. We're not doing the things that are important but not urgent. Okay. Okay? Kumbaga, I do not wait for me to burn out bago ako mag-recharge. Nagre-recharge ako bago ako mag-burn out. Okay. Hindi ko na hinihintay nagre-red yung battery ko bago ako mag-charge. Recharge, okay. So, pag tinatanong ako, what do I do? Is I always, before ako malobat, nagre-recharge na ako. Meron akong daily routine. So, every morning, I do 1 hour meditation. Oh, nice. Because I believe that doing what is hard will make your life easy. And one of the hardest things to do in the world right now is to keep quiet for 1 hour. Grabe yung 1 hour. Yeah. I can do only like 10. Yeah. Pero hindi naman ako nagme-meditate talaga. Something's going on with the mind talaga. But how do you do it? 1 hour? Okay, you try it 1 hour. At yung first 30 minutes mo, it's not meditation, it's called overthinking. Ganun ba yun? Kasi Overthinking lahat pala, naisip mo, okay, naisip mo yung sa negosyo mo, yung yes. pamilya mo, yung problema mo, yung kahapon, yung bukas. It's overthinking. When you get, kasi pinag-aralan ko siya eh, when you get past the 30 minutes, mas dun nagkakalm yung utak mo. Okay. Tapos, kagandaan kasi, if you are calm and at the same time, you're connected to source, to whoever source you think. So that's what I do. I work out 4 times a week. Okay. So that gives me energy. At the same time, I learn every day. Tapos I always set aside time for my relationship every day. Oh. So I set time for myself and my creator, which is I do meditation. I work out. There's movement. Okay. At the same time, I learn because I believe kaya naman tayo namumblema or kaya tayo nabe-burn out because of the problems. Did you know that your thoughts today, 90% of that came from yesterday? 90% lang ba? So, ibig sabihin, kung hindi ka natututo, Oo. hindi mo siya napapalitan. So, tapos, and then lastly, ang totoo naman nagpaparesearch sa atin, pamilya natin. Oo naman. Di ba? Pag medyo burnout ka na, teka lang, sasamahan ko na sila. Oo. But then why do that? Why not do that every day? Yung reason bakit natin Exactly. ginagawa yung ginagawa natin, no? Exactly. Nice. But curious ako, dun sinasabi mo, the 30 minutes is the overthinking. Then the 30 minutes, how do you keep quiet with your thoughts? How do you make your thought parang quiet na ikaw lang at yung sarili mo? Una sa lahat, you wake up very, very early. If you wake up like 4 a.m., tahimik lahat eh. That's number 1. Number 2 is you let go and surrender. You do not control your thoughts. Kasi tayo, isipin natin, teka lang,
Paano ko ba gagawin yan? Kasi pag tinanong agad natin paano, control na agad yung iniisip natin. Pero if Okay. you just letting go, kumbaga, yeah, okay lang. Iisipin mo yon. Mhm. Trust me, mapapagod yung utak mo. Oo, totoo 'yan at That's karamihan hindi naman alam 'yan, no? That's right. That's right. Oo. Siguro yung workout na lang ang pag-aaralan ko, 'no? Ano, okay. So Jason, ano talaga ako kay Jason, eh. But growing up, ano yung pinaka tumatak na aral na dala mo ngayon bilang entrepreneur? As in full-fledged entrepreneur? Okay. Growing up, siguro, lumaki kasi ako ang tatay ko, bumbero, nanay ko, karinderya vendor. And one thing na pinaka-naalala ko sinasabi sa akin lagi ng nanay ko is, mahalin mo yung ginagawa mo kasi pag minahal mo yung ginagawa mo, mamahalin ka niyang pabalik. Uh-huh. So whatever I do, I make sure that I love it, kahit mahirap. Kasi sa totoo lang, niniwala ko na ang bagay mahirap lang naman kasi pag bago eh. Tama. Pag nasanay ka na, hindi yan mahirap eh. Di ba? So, yun nakatulong sa akin as an entrepreneur. At saka yung mindset na madalas kasi kaya nagpapahirap yung pagiging entrepreneur is because of fear. Fear of tomorrow, fear of the unknown. Ang naging mentality ko during the lowest time of my life is if you are working harder more than anybody else, you don't have to fear. Tama. Galing. Galing talaga ng mga ano nito. Ang hirap kausap ng maraming alam talaga eh. Pero ito yung pinaka-curious at pinapanood ko rin talaga sa'yo. Kasi although nangingiti ako minsan, natatawa ako sa mga inject mo. But sa mga content mo tungkol sa mga masisipag na tao na hindi pa rin umaasenso, ano yung nakikita mo na pinaka-root cause nito? Okay. Ang root cause nito is capacity. Okay? When I say capacity, kasi ganito yan eh. Naniniwala ko that the fulfillment comes before the desire. Meaning, kaya naman tayo nagsisipag kasi gusto natin umasenso. Of course. Kasi may pangarap tayo. Tama? So, kaya ko sinabing fulfillment comes before the desire. The reason that you have the desire, the fulfillment is already there. Okay. But the question is, How? do you have the capacity to handle that? Kaya ba nung vessel mo to handle that? Uh-huh. So, bakit may maraming tao masipag pero hindi umaasenso? Capacity. Kaya nga napakahalaga sa akin ng growth. Kasi madalas, masipag, malaki ang kinikita, pero bakit walang natitira? Financial literacy. Kasi it's not how much you earn, it's how much you save. Yeah. Tama. Stewardship. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Oo. Okay. So, kung hindi ka mapagkatiwalaan, kasi pwedeng malaki naman talaga yung kinikita eh. Or pwedeng sakto lang yung kinikita. Pero kung paano mo hahawakan yung resources na yon, it's gonna be the same resources kapag binigay sa'yo mas malaki, hahawakan mo rin kung paano eh. And I believe yun yung naging strength at the same time, malaking pasalamat ko rin kay Lord kasi yun na pangasawa ko, katulad ko, is tawag sa mga Pinoy nito, kuripot. Ibig sabihin is, nung bata pa lang kasi ako, naging natutunan ko nun is kapag naabutan ko pa yung alkansyang kawayan, kapag binibigyan kami ng pera ng nanay ko, sinushoot ko doon, nag-enjoy ako doon. Tapos yung ibang mga pinsan ko, ibang mga kapatid ko, bumibili. O yung galing, marunong na bumili. Ang hindi mo alam, yung marunong nang bumili, bata pa lang, gumagastos na. Oo. Ako, bata pa lang, lahat, nag-enjoy ako doon sa nagsisave ako. Talaga? One of my favorite story when I was a kid is the story of yung tipaklong at saka yung langgam. Okay. Di ba, nag-iimpok yung langgam. So, nagkaroon ng rainy days, ready yung langgam, yung tipaklong, nanginginig sa lamig, walang makain. Oo. So that was my mindset na kung saan is whatever Even that I'm before. earning is save. Kasi as an entrepreneur, ang pinakamahirap mangyari sa lahat is yung nandyan yung opportunity, hindi mo makuha kasi wala kang pera. Okay. When you say, nabanggit mo kanina yung vessel, no? Na parang handa naman tayo lahat receive, maraming gusto sa atin umasenso, but yung sinasabi mong capacity to take it, when you say, do ordinary people take it literally or how? Is it the faith or what do you mean about it? Okay. Parang ganito yan. Yung goal mo, 1,000 watts. 1,000 watts na energy. Kumbaga, let's talk about light bulb. Okay. Ikaw, 100 watts ka lang. Okay. Tama? Okay. 1,000 watts yung goal mo. Kasi yun naman yun. Di ba? Kumbaga sa atin nga, what's the next level? 100 watts ako. Ang next level ko, makatanggap ako ng blessing na 1,000 watts. Tama? The problem is, madalas, inaayawan natin yung gap
The gap is what? The gap are the decisions that you have to make to be able to handle this one. Mhm. Kaya nga kailangan mong mag-grow para ma-handle yung blessing. Oo. Yun nga lang kasi, ayaw kasi natin ng mga bagay na uncomfortable. Yeah. Di ba? Parang pag-workout yan. Sabi ko kasi, Tama. pag-workout, you need to break the muscle para sa susunod, magaan na yung mahirap sa'yo ngayon. Tama. So choose what is hard and life would be easy. Kasi bakit? Lumaki ako sa mahirap na pamilya, yung mga salitang, minsan lang to. minsan Tama? araw-araw Yung na mga eh. salitang, Oo. nakakahiya naman pag hindi tayo naghanda. Oo. Yan Ganyan. yun. Okay. I think it all boils down to ego. Ego of looking good. Okay. Na you have to look good to other people. Mhm. Na hindi mo inisip na wala rin naman pakialam yung ibang tao sa'yo kasi they are also busy on their own life. No? Siguro, and I think that's the reason kung bakit kahit anong sipag natin, kasi hindi tayo nakakapagtabi ng maayos. Mhm. Dahil ang di natin alam, yung pagtatabi natin, akala natin yung pera lang tinatabi natin. Ang di natin alam is kapag nagtatabi tayo, is merong quality na nababago sa atin, which is discipline. Tama. Nag-agree naman ako Yeah. talaga dyan. Yeah. Okay. Kasi, yan din ang ano eh, kasi karamihan talaga sa Pinoy. Ato, based on observation ko na din, madami talagang talented. Ayan, pero hirap pa naman nga rin sa pera. Sabi mo, maybe they don't have the capacity. But do you think there will be another factor like opportunity, system ba, or mindset for you? Alin yung nagpe-play talaga doon Okay. into consideration na... Bakit ganon? Oo. Okay. Number one is the mindset. Kasi either it's opportunity, what's the other one? System. System or Oo. mindset. Okay. Oo. Number one sa akin is always mindset. Kasi you would decide on what opportunity or what system to build based on your mindset. Right. Tama. Kasi kung mindset mo pa lang kasi maliit, Mhm. aayawan mo yung opportunity. Kasi you would see opportunity as something na hindi para sa akin to eh. Mhm. You would see the system na hindi kasi ako ganyan eh. Oo, tama. So it's the mindset, no? But I believe why a lot of people, kasi madalas nangyayari, no, gumana sa kanya, bakit hindi gumana sa akin? Kinopya ko yung ginagawa niya or yung opportunity, ba't hindi gumana sa akin? No? Mhm. There's actually three S for that. Kasi madalas, it's strategy. Uy, kopyahin lang natin yung strategy niya, yung ginagawa niya, yung binibenta niya. Tama? Mhm. Hindi Tama. gumagana yung strategy kasi kulang ka ng isa. Ano yung S? Skills. Okay. Wala kang skills eh. Mhm. Okay? Okay. Teka lang, gumana naman siya, kaso nga lang, hindi nagtagal. Mhm. One day lang, yung second day, ayaw na. Okay. Ito na yung sinasabi mo kanina, system. Okay. Because I believe there's really a lot of opportunities right now in the world of being part kasi ako ng community ni Dan Locke at saka ni Dan Martel. These are international Nila Dan Martel. influencers. Okay, Yes. yes. Mm-mm. And do you know na kapag tinanong mo sila, majority of them, who do they want to work with? Mhm. Number one, Filipinos. Magaling mag-English, mabilis matuto, maalaga, pulido magtrabaho. Mhm. Anong problema kung magaling naman tayo? Third world country pa rin kasi yung mindset eh. Pero yung kakayahan, pang first world country. Yes. And a lot of Filipinos na talented nasa kanila. That's right. Okay. Akala ko they wanted to work with us because we're simply mura. Well, that's one. Yeah. Pero kasi may mas mura na ibang country. Pero India? Pero they stay with us because of the quality of what we do to. Kumbaga, may iba't ibang options, di lang naman tayo mura eh. Pero mas gusto nila yung sa atin. Oo, tama. Pero naniniwala talaga ako na magagaling. But the mindset talaga itself, like sabi mo nga. Pero maganda yung tatlong S na sinabi mo, which is strategy, skills, and what's the other? System. Which is wala tayo, I believe. Yeah. Or, I mean, most of the Filipinos, hindi alam yon. Okay. Babalik You kasi agree? tayo dun sa delayed gratification saka instant gratification. Mm-hmm. Kung saan, aralin ko na muna yung skills kahit na wala akong kinikita. Oo. Kasi pag magaling na ako, madali nang kumita.
Ayan, kasi, tingnan mo, nabanggit mo nga yung system na yan. Ako lagi ko rin yan naririnig eh. Yung kailangan magkaroon ng sistema. Pero nung wala pa ako sa negosyo talaga, pag pinakikinggan ko habang inaaral ko, ano ba yung sistema na sinasabi nila? Me as a small business owner, paano ba to sisimulan at paano to makakatulong sa akin? Kung ako, bibigyan mo ko ng advice as a small business owner, paano mo ipapaintindi sa akin na gumawa ako ng sistema aside sa skill na meron na ako? Good. Skills is actually, okay, the reason kaya mo gusto magkaroon ng skill is because you want to produce more on the same period of time. Okay. Tama? Kasi kung Tama, halimbawa, tama. wala akong skill, lahat yan hard work. Okay. 100%. Pag may skill na ako, pwedeng yung hard work ko is 100% pa rin, pero yung production ko hindi na 100%, 300% na. Kasi skilled na ako eh. Mhm. Skilled na ako. It takes less time for me to finish something. Tama? Okay. The reason you want to create a system so that it runs even without you. Oh, ganda. Okay. That's the reason for that. Kasi sa isang negosyong lumalaki, yung in a layman's term, sabi mo nga, system is something that would actually make your business a machine. When I started doing business, naintindihan ko na that the only way that I could live the life that kasi maraming tao gusto magnegosyo para mag-enjoy ako sa buhay ko. Yun, nagnegosyo, yes. 24 hours nagtatrabaho. Ganun nga nangyayari, Exactly. no? Most of the time, yeah. Kasi na-stuck lang dun sa paggawa ng skills na ako lang yung magaling. Hindi siya nakagawa ng system. Okay. Yan nga, tama. At ito, yung susunod na tanong ko, kasi sa experience natin, alin ba talaga ang mas malaking problema ng mga negosyante? Yung management natin sa tao o yung Okay. management natin sa mindset natin bilang may-ari? Okay. Babalik pa rin ako doon. Number one pa rin, nandun pa rin ako sa mindset na may-ari. Bakit? You cannot give what you don't have. Mhm. Madalas kasi iniisip natin problema ng tao. And ako rin. Kumbaga guilty rin ako dyan na parang itong tao na to, problema ka to, etc. etc. Ang natutunan ko is you do not get what you want, you attract who you are. Yan tama. Bakit? Sino ba nag-hire dun sa tao na yon? Sino nag-onboard dun sa tao na yon? Oo. Mm. Diba? So it's really understanding that everything actually is your fault. And if you start with that level of responsibility that it's my fault, now you become careful next time. Yeah. Now you learn na parang papaano ko ba to. Kasi madalas, sa sobrang daming natin ginagawa bilang negosyante, ang gusto na lang natin mangyari is, let's just throw money into the problem. Problema ko tao, tanggalin na lang natin yan. And hindi natin lang, pag ginawa natin yun, mas lalong lalaki yung problema natin. Mhm. So, pero the problem is really your mindset as a business owner. Kasi pag nabago yung mindset mo as a business owner, you'll see each problem as an opportunity. For example, if there's a people problem in your company, it's a sign that there's a problem in your culture. Kasi bakit? Kasi niniwala ko that kumikita tayo ng profit when we solve problems. Tama. Tama? Di ba? I agree, yeah. That's right. Kumikita tayo ng profit if there's less input, more output. Mhm. Tama? Meaning, Tama. input mo 2, output mo 10. 8 yun, profit mo. Oh. Okay. Tama? Tama. Okay. Yung tao, bakit may mga tao, pag sa akin nagtrabaho, ang output nila level 8, bakit sa iba nagtrabaho, ang output nila level 4? It's the environment you create so people could be the best that they can. Okay. What do you think sa mga tao? Kasi yan din ng isa sa struggle ko ngayon. So I'm feeling ko I need to be considerate with all of them. But yun nga, nakita kong output, parang nagiging complacent because of me doing that. Okay. So I'm trying to become my best na okay, ano ba dapat? Pinagko-compete ko ba sila to get the best out of them? Or do I give them or do we micromanage them? Ganun ba dapat ang gagawin ko? Or how would you advise me what I do sa environment na na-create ko Okay. ngayon? Yeah. Number one,
Number one, malinaw ba sa kanila yung roles and responsibilities nila? Malinaw ba sa kanila yung KPI nila? Malinaw ba sa kanila na sila ay binabayaran sa resulta, hindi sa oras? Okay. Kasi sometimes, tayo rin, which is dinaanan ko rin sa business owner, ang malino sa kanila, basta ikaw taga-bukas ka ng pinto, ha? Ikaw taga-punas ka lang. So, pag nagawa nila yon, nagawa ko na yan, tapos na Tapos ako, na. tapos hindi ka Okay. masaya. Oo. Kasi hindi malino sa kanila that the reason you're here is because of the result that I need, not because of the task you have to do. Meaning, if you cannot deliver the results na kailangan ko, hindi ikaw yung tamang tao na Para kailangan dito. ko. That's right. One of our core values in our company is be the right who. So the always question is, are you the right who? Nice. Well, question pa rin sa akin yan. But bilang bago, Okay. yan din talaga yung parang ine-experiment ko. Na Yeah. What do I do? Is it me? Is it them? But definitely, tama naman. I would agree na maybe because of me, the way I handle these people. Yeah. Yan. So, yun, pinag-aaralan natin yan unti-unti. I have to fire people, Yeah. di ba? Na hindi naman talaga ginagawa yung ano nila. And That's right. one thing na pinag-aaralan ko is, kilala mo si Gary V. Yes. His one principle na sobrang favorite ko, na gustong-gusto kong i-apply, but then Okay. hindi ko magawa, wherein he says, we need to hire fast, That's right. di ba? Fire faster, Fire faster. then promote fastest. What can you say about that? Okay. Yung pag-hire fast, kasi if you are scaling your company, is you need to hire people para mag-leverage ka, para sumabay sa scaling mo. You fire faster through what? Kasi malinaw yung roles niya. Kung hindi niya nagagawa, is you fire the person during the time. Kasi nga, nagawa mo na lahat, na-coach mo na yung tao, malinaw yung roles, na-coach mo na yung tao, alam din niya yung consequence, hindi pa rin niya ginawa, then you fire. You fire faster, bakit? You promote faster, it's because malinaw kasi yung KPI. Because especially right now with Gen Z, you have to give them opportunities. Yes. Compared before, basta ako boss mo, ginagawa mo yung trabaho mo, magtagal ka sa akin, yan lang ang sahod mo. Ngayon, you have to give them opportunities because if you don't, they transfer to another one. They transfer to another one. Because there's a lot of options. Yes. That's right. I would agree. Minsan lang akong nag-fire, dinimanda pa ako Sa side ano lang yun, sa ano namin. But anyway, Jason, kasi viral din ang content mo tungkol sa pangbarya mindset. Yeah. Ang tawag ko naman dito, psychological wallet. That's right. So, paano malalaman ng isang entrepreneur kung stuck pa rin siya sa ganitong level of thinking at ano ang advice mo para makaalis sila dito? Okay. That video is a topic of entrepreneurs who have reached a certain level of success, but they cannot go to the next level. In short, what got you here won't get you there. Yes, the level 2, no? Most of the time kasi, entrepreneur, nagsimula ka sa zero. You got to level 1 sa what? Pagtitipid, ikaw lahat gumagawa, skilled, lahat yan ikaw gumagawa. Yeah. Yung barya mindset is magaling ka sa barya kasi magaling ka magtipid. This time na kumita ka na, this time may pera ka na, ayaw mong gumastos para mag-hire ng tao, kumuha ng tools, kumuha ng agency, so you can free up your time so that you can now look at ano yung mga next opportunities para sa next level mo. And most of entrepreneurs, ito hindi na naiintindihan. I've met someone, and this person is, multi-millionaire na to. Sa kanya mismo nagsabi, natatakot kasi ako gumastos Huh? Pero nagsimula to sa wala. Nung lumaki na, nakakatakot na kasi laki na ng bank account ko Pero nung simula, laban tayo lahat. Laban lahat, simula Oo. Nung nagkapera na, teka lang, baka maubos. Okay. Ang hindi mo alam, lalong mauubos yan kapag hindi ka gumawa ng paraan para makalabas ka sa operations mo. Yung lagi ko tinuturo is you have to get out of your business. Because if you do not get out of the business, you are always the bottleneck of your business. Perfect.
tamang-tama lahat yan sinasabi mo. relate naman ako dito. Halika dito. Hindi, tama. Tama naman eh. Kasi yun nga yung napansin ko na hindi ko alam ba't 1 year na yung problema. Then, doon ko na lang naisip na maybe because I need to step out of this business kasi hindi ko makita yung problema. That's one of the reason na I think ito na pala yung sinasabi. Yan. Sinasabi mo na parang when you go up to that second level, hindi na gumagana yung unang ginawa natin. Sorry. Hindi na, no? Sorry. Definitely, it's not That's working right. na. Yeah. Talaga. But yan, just like you, hindi lahat kasi ng, I mean, no, not like you, but na mention mo kasi about syempre kanina yung success natin is inaalay natin mostly kay God. Yeah. Syempre, hindi lahat ng entrepreneurs openly talk about faith. Mhm. Ikaw, consistent mong sinasabi na kasama mo palagi si God sa negosyo. That's right. Paano mo nagawang i-integrate yung faith sa daily business decisions mo? Business for me is the most competitive game in the world. Walang sport na tatalo sa business. In short, lagi siyang mahirap. And there are times na wala kang ibang pangahawakan kung hindi si God. Sabi nga ni Simon Sinek, it's an infinite game. Yung business owner na kinaiinggitan mo kasi sobrang laki ng business niya. Hindi mo alam yung problema niya sa likod. And sometimes pwede maganda yung business mo pero may problema ka sa pamilya. There's a lot to take for a business owner. And most of the time, kaya nahihirapan tayo, it's because we are just limited beings. Kung limited ako, yung asawa ko limited din. Yung mga kaibigan ko, business partners ko limited din. The only way that I could solve whatever that I have right now is to tap into an unlimited source, which is siya. If you don't mind me asking, Christian ka ba? Yes. Sabi ko na, okay, yeah. Ganda. Yung naging mentor ko, which is, his name is Arvin Orubia, may one time nagulat ako, what he did is, sa prayer, then parang meron silang pastor doon na, I'm not sure his definite religion, but yun yung ginawa niya. In-incorporate niya yung parang business din into something na parang talagang nakarelate kay God. Yeah. Then, ako naman, I'm not openly, katulad nga nito, itong tinanong na to na hindi naman ako open magsalita about it. But, tama ka eh. Sa panahon talaga ng problema, wala ka talagang ibang kakapitin eh. Di ba? Na parang, bahala na si God dito. Laging, di ba, nagiging gano'n na lang yung bukang bibig. Yeah. Pero look kapag mahirap, bahala na si God. Pero ba't pag masaya na tayo, hindi natin sinishare na parang He's the reason why I'm here. Yeah. Di ba? Kasi I believe there's a reason kung bakit tayo binibless eh. Is to also help other people to see. Kasi maaaring baka mamaya yung iba akala nila sila lang mag-isa. Ganda. Yeah. Okay. So, next question tayo dito. Maraming business owners ang nauubos dahil sa burnout naman. Well, aside sa kinakapitan natin sa taas, alam natin yan, burnout talaga is number 1 na kalaban. Ano ang technique mo para maiwasan dumating sa point na susuko ka na? Okay. Number 1, most business owners came from employment. And we have this mindset of retirement. Tama? Na parang, darating yung panahon, hindi na ako problema, mag-retire na lang ako, nasa beach na lang ako. Tama? Di ba? Ganun yung mentality. Di ba? But here's what, I realized that retirement is just a term used by capitalists to remove expensive people and people who are grumpy already kasi matagal na sa kumpanya para palitan sila na mas mura. Empleyado. In short, retirement does not work for entrepreneurs. Ang naging mentality ko is I do not go into retirement. What I'm living right now is my retirement life. In short, it's not, the journey is already my destination. Kasi madalas, kaya tayo nabiburnout, okay lang, pakahirap ako lahat. Pagdating doon, ay, salamat, Okay tapos na. na yung problema ko. Okay na ako. Hindi naman nangyayari sa negosyante yun eh. Pag nag-okay ka na, ano gagawin mo? Maghahanap ka ng panibagong pagkakaabalahan. Tapos magkakaabalahan. Alam mo yun, okay ka na, masaya ka na, maghahanap ka naman ng panibago. So it's really understanding that
this is my destination, this is my life, I'm gonna live the best of my life. And yun nga, sabi ko sa'yo kanina, is I designed my day, so I tick off the boxes. Nasikaso ko sarili ko. No, kumbaga nag-meditate ako, nag-workout ako. Kumbaga, kaya ako kayang magbigay sa iba kasi ang una kong binigyan sarili ko. Di ba? Nag-aaral din ako. Which is, kung may dumating na bagong problema, maghahanap ako ng paraan paano ako masasolve. Kasi may ibang tao nakasolve na yung problema na yun. Uy, mabilis ko na sasolve yung problema ako kasi may nakasolve na pala. And with the technology right now, it's easier. Hindi ako perfecto, pero as much as possible is I make sure na may oras ako sa mga taong mahal ko sa buhay. Kasi para sa akin, the greatest blessing is wala silang sakit. Yes. Kasama ko sila, masaya kaming gumigising. For me, that's the greatest blessing. And if you have that, ba't ka pa maburn out? Ano pa? Lastly is, you are not in control. Tama. I think kaya nakaka-burnout kasi you're thinking that you're in control. Oo. Hindi naman lahat talaga makokontrol natin, no? Pero ang hirap din kasi talaga. Ako, hindi naman ako fan ng pagiging controlling, no? Laging ang, sige, okay lang yan, lagi ganun. But minsan, ako naman, yun naman ang pinapractice ko. Na parang i-control din yung bagay na pwede kong makontrol. Yeah. Ang hirap din kasi na parang laging, di ba, parang lagi ka lang relax. Feeling ko naman sa akin, wala akong nagagawa pag gano'n ang feeling ko. I think ang pwede mong gawin is structure. Okay. Structure sa mga bagay na like meron kang range na dito. Pag ganito, okay pa to. Pag lumagpas dito, hindi na to okay. Okay. So that you could play with that. Also, if you tell that to your people, edi yung tao mismo mag-iisip para sa'yo. Kasi I think malaking tulong yung hindi pagka-burnout ng may-ari kapag meron siyang maayos na team. Sabi nga ni John Maxwell, one of the greatest nightmare of a business owner is he has a big dream with a bad team. Yun lang. Ganda. Sino nagsabi nun? John Maxwell. John Maxwell. Ay, tama. Galing. Dapat pala ano to eh. Alam mo, na-realize ko, dapat ano to eh, one-on-one session coaching eh. Alis ko nga muna yung camera. Okay. Sige. So, para sa nakakalimutan ko kasi pag nagsasalita ka, gusto ko lang makinig eh. So, for business owners who want to scale, ano man na masasabi mo, Okay. pero ayaw ma-burn out. Yan nga kasi Okay. talaga laging kalaban natin. Yeah. Paano mo sila natutulungan ngayon? Ano yung mga offers or programs mo na pwede nilang puntahan? Okay. Before, since sa dami kong pagkakamali as business owners, especially when building brands for consumer goods, sa dami ko ng pagkakamali, nakita ko ngayon yung mga challenges ng iba. So I did that before. I did the coaching on the side as my purpose. It's just that nagkaroon ako ng challenge kasi nga nagkaroon din ako ng problema sa loob ng kumpanya ko. So bumalik ako sa loob ng company ko. Pero right now kasi I was able to set up my company so I could go out, create contents and coaching. So right now, there are requests for people that baka pwede i-coach ko sila. May mga kina-coaching din ako on the side. This November I'll be launching a group coaching program for entrepreneurs to help them with their challenges. Kasi sa isang entrepreneur, isang pagkakamali lang could make you lose 6 digits to 7 digits. Isang pagkakamaling decision. But being in a community of people that could help you na nasa same stage mo, at the same time, a mentor. Bakit napakahalaga ng mentor sa isang nagnenegosyo? Because I believe that we have blind sides. Yes. Pag nasa loob ka ng negosyo, parang nasa loob ka ng isang jar. Imagine mo, isang jar, di ba may label yon, nutrition facts? Pag nasa loob ka ng isang negosyo, you cannot read the label from outside the jar. Tama. If you have a mentor, the mentor is detached from your business, kaya niya yung makita ngayon, okay, mali yung ginagawa mo. Ito lang gawin mo, it's-switch niya. Oh. Yesterday, I got a call, mingi ng tulong, lumapit kay Boss RDR. Yeah. Tapos tumawag ko sa akin si RDR, Bros, baka pwede mong tulungan to na baon sa utang kasi akala niya sa pagnenegosyo, pag marami kang stocks, maganda. So, dami niyang stocks, nangutang pa siya. And ang tanong niya is, paano ko mabibenta tong product ko?
Yun yung tanong niya. So, tinulungan ko lang siya kung kanino niya ibebenta yung product niya. Sobrang nag-aha moment siya. Yung akala niya na napakahirap ibenta, ang dali pa lang ibenta. Binigyan ko siya ng step by step for how many minutes? 30 minutes. Nung nalaman na niya, siya mismo nakaisip ng buong plan. I just need to unlock kasi hindi nga niya makita yung label. Kasi nasa loob siya ng negosyo niya. Oh. So, nung na-realize niya, siya mismo yung nakapag-unlock nun. Siya mismo. I can do this, I can do this, I can do this, I can do this, I can do this. Because I believe, ang problema natin ngayon, hindi naman yung lack of knowledge. Daming knowledge. Dahil sobrang dami na, di mo nang alam kung anong uunahin mo eh. Oh. Tama? Oh. Knowledge. ChatGPT pa, AI, Exactly. yeah. Exactly. Di ba? Knowledge is like, these are 10 steps to do this thing. Wisdom, don't do the 9, just do this one. Yeah. It's the just-in-time advices ang kailangan ng isang entrepreneur para makalipad siya sa business niya. Yalis nyo na talaga to. Pagkakataon ko na to eh. Ganda. Sobrang napaka-impacting talaga. Paano mo natututunan lahat yan? I mean, paano mo na-unlock lahat yan? Is it because of those people that like sila RDR or Okay. is it dahil dun sa mga taong yun or how? Paano mo nai-unlock lahat sa'yo yan? Okay. I was also asked that time and naintindihan ko yan when one time I was sitting on a table during lunch with a bunch of Gen Z and they're asking what's their sports. Basketball, badminton, billiards, ganito. Ikaw, anong sports mo, sir? Business? Sports ba yun? Sabi ko sa kanya ganun. Bakit? I just love the game more than the reward. I love learning. I love teaching because I believe that the more you teach, the more you learn. Kumbaga, this is what I do. This is what I love doing. And kapag meron ka isang bagay na ginagawa mo, it's, alam mo yun, kumbaga, nagsiselos na nga yung asawa ko minsan, hindi sa babae, sa negosyo eh. Kasi sobrang gusto ko siyang ginagawa. Oo. Sobrang gusto ko siyang ginagawa. Ay, dahil gusto ko siyang ginagawa. Pag may mga nakakausap ko, ang dali kong i-unlock kung ano yung mga bagay na hindi na nakikita. Kasi I believe every business owner, you know what to do. Kaso nga lang, sa dami mong iniisip, ano dito yung uunahin ko? Because I believe that the success is in the sequence. Kasi pwedeng, para pagluluto ng adobo, pare-pareho ng ingredient, pero magkakaiba kung papaano mo nilalagay yung ingredients, magkaiba ng lasa. Okay. Kasi pag mali ang sequence, mali ang resulta. Tama. So ako, ang ginagawa ko is I help them unlock. Ito muna gawin mo. Because right now, on your stage right now, you don't need that. So dun sa mga doon mo na nakuha sa experiences mo? Experience, nag-aaral ako sa iba't ibang mga tao. Kung mag-scroll man ako ngayon sa TikTok, pag binuksan mo yung newsfeed ko, those are all influencers na nagtuturo about business. I never get bored about business. Kasi mas para sa akin yung mga aha moment na yun, na-apply ko rin eh. Yung problema ko, hinahanap ko, dun ko rin nakikita eh. So because of that, doon ako lalong nahahasa. Dito sa, nasa stage ka na kasi na yan. So I know pwede ko malaman yung 9-figure na yan. Wow. Curious eh, no? Hindi, syempre ako, of course, aspiring din ako. Okay. Na even though, isa ako sa, tingin ko parang, nai-align yung path when it comes sa pag-handle ng malaking transactions in which, sabi mo nga, baka yung capacity ko is, when you talk about the capacity kanina, baka kasi kulang pa. So, kung ako, halimbawa, anong may a-advise mo sa akin ngayon sa phase ko na hindi maka-breakthrough Okay. dun sa next level na yon. Simply because, well, definitely I know na the first step or the first level is not applicable Yeah. dito sa new path na gusto ko sanang puntahan. But I believe I was stuck doon sa moment na yon. Na Okay. hindi ako maka-breakthrough doon sa breakthrough na gusto ko gawin. Okay. At medyo matagal na rin. Okay. So, what do you advise that I do? Okay. Remember yung sinabi ko sa iyo kanina tatlo? It's strategy, it's systems, it's skills and systems. You believe you have the skills. You believe you have the system. Ibig sabihin, kulang na lang strategy.
Ano yung strategy na kailangan mong gawin? Doon papasok ngayon yung mentor. Okay. The question is, are you actively always looking for a mentor? Okay. Kasi sabi mo before, may mentor ka before. Ako, I always invest on mentors. Kasi sa totoo lang, is hindi mo naman talaga lahat madadownload sa kanila eh. And sometimes mentors, you would outgrow them. Not because mas magaling ka na sa kanila, but because iba na yung path na tinatahak mo. Yes. Sa path na tinatahak mo ngayon, may bago ka bang mentor? Wala. Ayun. Yun yung hanapin mo. Oh, Kasi sila ngayon yung mag-a-unlock sa'yo kung ano yung kailangan mo. nice. Okay. Because there are things that we do not know that we do not know. May mga bagay na hindi natin alam na hindi pala natin alam. Tapos pag sinabi sa atin, oo nga. Yun yun. Yung pa yung sinasawag nila na aha moment. Aha moment. And you just need one aha moment to change your business. One aha moment. Okay. Noted. Okay. I'll keep that in mind. But dito sa last question, sa dami mong natulungan sa karir mo, Jason, kung titignan mo naman sa sarili mong journey, anong parte ng buhay mo ang masasabi mong pinaka-profit o bunga ng purpose mo? Yung tipong hindi lang bulsa, kundi legacy na iiwan mo. Okay. Yung distributorship business ko. The name of the company is Top Bliss Ventures Incorporated. So there is, I have distributors. Hindi to marami, no? Actually, limited lang to. Tapos especially yung circle ko right now. Meron kasi akong binuong circle. These are people who are earning 7 digits to 8 digits a month. So kagandahan dito is hindi ko lang sila natutulungan kumita because of the opportunity that I have in my company. Yung product ko, yung training namin on how to sell these products. But also, I'm grooming them to become a better CEO. Now, they have their own teams. Hindi lang yun. Nakakalabas na rin sila ng operations nila. Kasi natututunan nila kung paano gumawa ng sistema sa loob. Mas masaya sila ngayon. Ngayon, ang nasa stage kami ngayon, ang tinuturo ko sa kanila that you don't have to be successful to be happy. You have to be happy first to be successful. Yes. Yan. Kasi if you're always chasing success to be happy, when you get the success, tsaka ka magtatanong, ba't hindi ako masaya? Kasi sinira mo yung mga relationship para lang maging successful ka. Yeah. Bad success daw yun, di ba? That's right. Yeah. Additional question. Sure. Sa tingin mo, nahanap mo na ba yung purpose mo sa ginagawa mo? Ano yan para sa'yo? I think yes. Yeah. My purpose is to help people, kumbaga, it's transforming people's lives, whether it's in business, whether kahit saan, kung ano man yung kailangan nila. But most of the time, it's business. It is really helping people unlock that yung isang bagay na tanong nila sa utak nila, bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Because what I teach are not tactics, hindi step by step. Tuturo ko sa iyo principles. Ikaw mag-iisip kasi ikaw ang expert ng sarili mong negosyo. Negosyo mo yan eh. Ituturo ko lang sa iyo yung mga bagay na maaaring hindi mo nakikita, maaaring nami-miss out mo. I just have to remind you na ito lang yung kailangan mong gawin. And I believe that's my purpose. Because if I do that a lot, if I help a CEO, that CEO helps an entire company na may pamilya at yung customer nila may pamilya din. So CEO lang ang kailangan kong tulungan. Okay, tama. Kasi yung network nga nun, Exactly. ang laki na, no? Exactly. Well, kaka-resign ko lang as CEO eh. Ako sana yun. No. Just yung parang mabilisang kwento lang. That's what I did. I resigned on my own company. Okay. Kasi nga, again, sa nabanggit ko kanina, medyo matagal na yung problema. Okay. Dito ako nagising na parang hindi na to problema. Nasa sistema na to, I believe. Kasi na masyado na siyang matagal. And the moment na nag-resign ako, and I put in na lang, I believe na I put in the right people or person doon sa posisyon na yun. Yeah. And right now, I believe everything is moving na. Good. So, I realized, baka nga ako yung bottleneck. Yeah. Maybe, di ba? Yeah, Parang yeah. ganon siya. Yeah. Kaya nakakatuwa marinig sa katulad mo na hindi lang naman pala ako ang nakakaranas ng ganoon. A lot. A lot of people na, well, wala pa naman ako sa parang for now, looking ako sa talagang magiging new network. Kasi again, we have a group. Dito kasi talaga, yung group ko na yun is
how we started the business, paano nag-start ng business. And maybe Okay. that's the reason why hindi ako maka-breakthrough sa labas kasi nandun pa rin kami. But going there sa Yeah. second level, sa next level, but I believe kung same set of people, medyo mahirap umalis kasi sa napagsimulan. Di ba yung Yeah. gano'n na parang Yeah. we need to go outside nga. Yeah. Kung ano. Yeah. Yan lang naman. Na-share ko lang. Kasi ang ganda ng usapan natin eh. Na parang, ano siya eh, parang napaka-solemn na ngayon ko nare-realize na ang dami ko pa palang yung energy ko or yung maybe nga yung capacity ko. Kanina bespoke, ngayon capacity. Yung capacity ko maybe as an entrepreneur is hindi pa nababatak bilang hindi naman ako matagal. Bago pa lang din ako sa larangan. 3 years. Compared to you na, nasa ilang years na din naman. Yeah. So, You want to expand? I'll give you a simple framework. okay. Simple lang to. And you can do it like today. Huwag mong alisin sa schedule mo that at the end of the day, do you do journaling? Sometimes. Okay. Not every At the end of the day, sana you do journaling every day so that you have self-check sa'yo. Is you make sure that every day, did you do something that will make you grow? Did you do something like you read a book, you watch a YouTube video, you met someone na natuto ka sa kanya, grow ka ba? Pangalawa, may bagong experience ka ba today? Marami tayong bagay na gusto natin ma-experience. Dati wala tayong pera, ayaw natin ma-experience. Ngayon may pera na tayo, pero ayaw pa rin natin ma-experience. Experience it. For the sake of what? Just to experience it. Number 3, contribution. Nag-contribute ba ako today? If you just continue doing the 3, trust me, expansion, mangyayari yan. I'll try it. I mean, no, I'll do it. Good. Okay. Thank you. Welcome. Okay. Okay. Ang dami nating napulot kay Jason ngayon. Napaka, parang first time ko nag-podcast yata na parang hindi ko may concentrate yung kwento. I mean, yung questions. Tama ba? Hindi ako makapag-concentrate sa question talaga. Ayoko na nga i-throw to eh. But yeah, sobrang ang ganda pala talaga ng usapin when it comes sa sistema, mindset, hanggang sa faith na kailangan para hindi tayo ma-burnout sa negosyo. Not just burnout no? Yung need talaga gawin Yeah. para mag-expand pa. Maybe that's the reason why we burn out is because hindi ka natin nagagawa yung gusto Yeah. tignan. So Yeah. maybe I lack strategy. Yun ang mga nasa mind ko ngayon Yeah. before I end this. And I wanted to thank you sa mga insights na binigay mo. Welcome. So kayo din, kung gusto nyo din matutunan, at ako, definitely, gustong-gusto ko matuto mag-grow as an entrepreneur with the right mindset and system, make sure i-follow natin to. Jason Ferrer. Where do they find you? They can check. I have TikTok, Instagram. D Jason Ferrer, TheJayson, and then FERRER. The Jason Yeah. Ferrer. So I have a lot of contents then about Is it the same on Facebook or the Same, TikTok? same, lang. same, Okay. same. Okay, so ayun, follow nyo lang siya sa kanyang social media. Message din para sa coaching program niya. Sa coaching programs, tama? Yeah, You have yeah. different programs ba Yes, na offer them for them? yes. And yun. Well, bago pa ako maano sa kwentuhang to. Once again, ako nga pala si Kowi, ang host ng Purpose to Profit Podcast. Marami pa kaming video sa YouTube at podcast episode sa Spotify na pwede pang makatulong sa inyo. Follow lang kayo para lagi kayong updated. See you on the next episode.